I don't know about tomorrow either. Po yun. At dito po tayo sa ating Bible, sa libro po ni Santiago. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga kapatid sa ibang bansa, magandang umaga po sa inyo. It is our prayers na kayo po ay nasa mabuting kalagayan, na lagi kayo mahamon sa mensahe ng Biblia, saan man tayo sa lupa ng sanlibutan, ay tayo po ay nagpapatuloy maglingkod sa Panginoon. Sa Santiago 5, Santiago, James chapter 5, verse 1 to 6. Yung walang Bible po ay mag-share po sa kanila. Dito kapatid, nandiyan si Brother Brendo, mag-share po sa kanila. Palitan po ang pagbabasa ng chapter 5, verse 1 to 6 ng libro ni James Santiago. At basahin po ang uno, palitan hanggat makarating po tayo ng 6. Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries, that shall come upon you. 2. Your riches are corrupted, and your garments are... Your gold and silver is cankered, and the rust of them shall be witness against you, and shall eat your flesh as it were fire. Ye have heaped treasure together through the last days. 4. Behold the hire of the laborers, who have reaped down your fields, which is of you kept back by fraud, riot, and the price of them which have reaped are entered into the ears of the Lord of Sabaoth. Ye have lived in pleasure on earth, and then wanton. Ye have nourished your heart as in a day of slaughter. Sabay tayo po ng 6. Go. Ye have condemned and killed the just, and he that not resist you. O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po sa special number. Salamat po sa lahat ng mga ungkay na nag-pray. O God, to bless them. Tulungan po, O Diyos, ang tagapagtulong na Sunday School. Tulungan po sa mga bata. At ganoon din po sa gawain ng Barangay Salvation. Tulungan po sila, O Diyos, na ang mga bata roon na tagapagtulong. Ganoon din po, O Diyos, ang preacher doon na nagbibigay ng mensahe, ay bigyan po ang power. Ganoon din po ng maraming mahingkad. So, to continue to serve. Ganoon din po dito, ganoon din po sa mga kapatid at sa ibang bansa. Dalahin po, Panginoon, nasa kalagitnaan po namin, linisin ng aking puso, o patawad-awal sa aming mga nagawang kasalanan. Naturuan mo kami magpakababa, maging masunurit po sa inyo. At ganoon din po na maging magbunga kami sa iyong ministeryo, na lagi mainis sa larangang paglingkod. Dalahin po, ganoon din po sa kwad, tulungan po rin sila ng pagpapatuloy. Sa lahat ng mga leman, sa mga lahat po na yung ginagamit, ay i-bless po sila. Salamat sa lahat, Father, in Jesus Christ, I pray. Amen. Lahat po mag-siyo po. Joshua, dito, punuin natin sa kukuha sa pangatlong seat, Brad. Kung patuloy niya sa Joshua, dito sa pangatlong seat. Amen. Amen. Kaya din po si Sister Lourdes. Dito po tayo sa ating nabasang talata sa chapter 5 ng verse 1 to 6. Si Santiago o si Apostol Pablo ay nagbibigay po ng warning. Saan? Sa mga kapatiran ng mga Hudyo that are scattered abroad. Ngayon, yung pong napunta sa ibang lugar, ganyan, nagbibigay po ng warning na dapat natin pong bigyan ng pansin. Kasi sa ating pamumuhay panlupa ay natitinag po tayo sa mga advices na Apostol Pablo na ito po ay dapat natin pong bigyan din sa ating pamumuhay Kristiyano. Ang sabi po, binanggit po yung rich men wherein howl for your miseries, that shall come upon you. Okay, makinig po, ladies and gentlemen. Rich men, may mayaman sa lupa, pero mahirap sa Diyos. Ito ang tingin. Okay. Mahirap sa Diyos, ibig sabihin, ang relasyon niya sa Diyos ay pobre.
Ibig sabihin, malayo sa larangan ng paglilingkod. Pero mayaman sa lupa. Okay? Yung iba naman, mahirap sa lupa, pero mayaman naman sa Diyos. Ibig sabihin, ang relasyon niya sa Diyos ay matibay. Pero mahirap sa lupa. Financial, ganyan. Mahirap. Okay? Kaya ang riches ng pantaas, tingnan niyo po. Tingnan niyo po. Ang kayamanan ay maganda. Pero yung mga great men of the Bible mostly choose riches eternal rather than riches in this world. Bakit kaya? Tingnan mo, mga great men of the Bible, ang mga mananampalataya dito sa Biblia na nakasulat, katulad ko yung mga men of God, yung mga Kristiyano sa Old Testament at sa New Testament, they rather choose the riches eternal kaysa yung riches temporal na mayroon po sa lupa. Bakit kaya? Kasi sa tibay ng pananampalataya po nila, nakita nila po kung gaano kalakas ang Diyos sa kanilang buhay. Mahalaga pala ang bawat Kristiyano na tayo po ay matibay sa pananampalataya. Dahil kung matibay tayo po sa pananampalataya, makikita mo kung gaano kalakas ang Diyos. Dito sa lupa, kahit saan-saan sa lupa, kung saan ka man napunta, makikita mo kung sino ang Diyos sa buhay mo, sa buhay natin. Kaya, they choose riches eternal. Hindi yung riches temporal na dito matatagpuan sa panlupa. Kasi sabi ng Bible, heaven and earth shall pass away. Ay maliwanag. Lilipas ang langit at ang lupa. Pero ang ating salita ay mapawalang hanggan. Na ito po ay nakalimutan ng marami. Okay. Ang title ng mensahe po, the correct view of riches. Ano ba yung matuwid na pananaw ng kayamanan? Okay? Una, verse 1. Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you. The worldliness of riches. Letter A. The torment of the wicked rich. Na ayon po sa verse 1. Magkaroon ng torment. Okay? Bago mo makamtan ang kayamanan sa lupa, magkaroon ka muna ng sacrifice. Hindi ka pwedeng maging mayaman. Maraming mayaman sa magitan ng mabuting paraan. Katulad yan, mayroon kang bukid, isang tarya. Dahil sa katitipid mong kumain ng marami, mas marami ang pumasok, o ang lumabas, lulugo ang pera mo. Hanggat naging mayaman ka. That is a kind of sacrifice. Meron ding yumaman na hold up ng bangko, ibinili ng lupain at naging yumaman. Meron din gano'n. Maraming kayamanan mayroon sa lupa. Pero ang sabi po ng Bible, nag-warning po si James, warning to the unbelievers of the latter fully trusting in uncertain riches. Sabi po ni Santiago, winarningan niya po yung mga kapatiran ng mga Hudyo na sinabi niya, huwag kayong magtiwala sa mga uncertain. Ibig sabihin, yung uncertain, hindi tiyak. Bakit? Ang pera, mawala. Okay? Huwag kayong magtiwala sa uncertain, hindi sigurado. Katulad yan. Dahil may marami kang pera, nakasigurado ka, buhay ka pa bukas. Bakit? May pera ka, hospital. Kung may sakit ka, hospital. Yung panahon magigiting o itong magagaling na hospital o itong mga bigating hospital. Di ba gano'n? Kaya, I don't know about tomorrow. Maganda inabot kanina eh. Hindi ko alam ang bukas. Kaya hindi po sigurado ang kayamanan. Kung iyon ang basihan ng tao, na tayo po ay sigurado pa bukas. Tama yung inawit kanina. I don't know about tomorrow. Ang sabi po ng Bible, boast not thyself of tomorrow. Huwag mong ipagmalaki ang bukas na tayo ay siguradong buhay. Kaya sabi po ng ni Santiago, nagbigay ng warning sa mga unbelievers na ito po ay kasama po tayo dahil sa buhay ng unbelievers at tayo po ay parehas hindi natin alam kung
dumating ang kamatayan. Pero parehas na mayroong kaluluwa, magkaibang puntahan. Sila ay biyerno, taas langit. Pero pagdating sa usapan, kung tayo ay sigurado ang bukas, walang nakakaalam. Walang nakakaalam. Kaya nagbigay po ng warning si Santiago. Don't ever trust uncertain riches. Tingnan mo, yung mga good men in the Bible will reach. Pero, sa Bible po, maraming mayayaman ang nasa Bible. Katulad po ni Abraham. They're rich. Mayaman sila sa relasyon nila sa Diyos, mayaman din sa lupa. Yun po ang ating hangat. Kaysa yung mayaman ka sa lupa, kubre ka naman sa relasyon sa Diyos. Mayaman nga sila sa lupa, pero impyerno mo ng utang ng luwa. Pag sa mga mayaman ka nga sa lupa, pero payat ka sa Panginoon. Ay, wala rin tayo mga kapatid. Si Abraham, mayaman spiritually, mayaman din physically. Si Joseph ng Arimathea, mayayaman sila physically, mayaman din sila spiritually. Maganda yung gano'n mga kapatid. Hindi pinagbabawal ng Bible na tayo magmayaman physically. Ang pinagbabawal ng Diyos, mas mayaman ka physically, mas pobre ka naman pagdating sa spiritual. Ang tinatarget ng Diyos, ang sinasabi ng Bible, mayaman ka spiritual, pangalawa ko yung physical. Na ito ay ang mayroon kay Abraham, si Joseph ng Arimathea. Okay? The Bible does not condemn wealth if it is acquired honestly and distributed wisely. Yung distributed, ginastos mo yung pera na mayroon ka na ibinigay ng Diyos na kayamanan in the proper extent. Katulad yan, sumupunta ka sa misyon. Kasi yung iinumin na ng alak, pumunta ka sa misyon. Pumunta ka sa church, binibigay mo tayo sin offering. Ang natira ay sa iyo. God will bless you spiritually, physically. Okay? Maniwala po yan. James chapter 5 verse 4. Will may any person weep and howl who comes by their wealth dishonestly and spend it selflessly. Okay? May mga Kristiyanong ugali na naggagastos selfishly. Naggagastos sila pansarili, walang pakialam sa iba. Mayroong gano'n na Kristiyano na ito po yung ugali ng maraming mga unsaved, ang mga hindi pa ligtas. Kaya binanggit ni Santiago, may any person who weep, ang sangit ka to, ikaw po ay iyak. Dahil aanin mo kung ano po ang itim. Nagtanim ka ng mangga, aani ka ng mangga, hindi ko matis. Ano yan? Letter B. The torment of the wicked rich. Letter A. Letter B. Riches seldom brings happiness. 1 Timothy 6:9. 1 Timothy. Ano yung 1 Timothy? 1 Timothy 6:9. Ano bang binanggit ko ng 1 Timothy 6:9? But they that will be rich fall into temptation, in a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. But they that will be rich. Tama, kung mayaman ka, mayaman po tayo, maraming tukso. Nung maraming pera si Dr. Ano yun? Dr. po ng Metropolitan, kumandidato ng Sangguniang Bayan. Kinuha ng pagkapastor, magkaroon din mas maraming pera, kumandidato ng congressman. Di ba gano'n? May pera ka eh. So, may pera. Dalawa lang yun eh. Kung ako'y nag-pitch ka sa San Fabian, may kakandidato na pastor ng Sangguniang Bayan ng Baguio. Sabi ko sa kanya, paano Brad kung si Mio sinabi sa iyo bilang Sangguniang Bayan at the same time pastor ka? You serve as the servant of the living God and at the same time you serve the people. Dalawa. Papayag ako kung ang mga people ay mga saved. Ay,
May sabatista, may espiritista. Yan. May mga saksi ng Jehovah, may iglesia. They are voters. Butantis ang mga yan. Ngayon, pag lagi nanalo ka, sasabihin ni Mayor sa'yo, sanggun yan, ganito. Bakit Mayor? Maghanda ka ng kwan kasi darating ko ang ating Chinese na bisita at napili ni Presidente na dito sa ating po mapunta yung Chinese na yun. Maganda kayong daw matasarap na alam na yung Chinese na yan. Paghanap ka ng hotel ng mga pinakamaganda at ang kapartner niya pagdating sa gabi. Hindi ko pwede sabihin, Mayor, pastor ako. Hindi. Nagpapalit yung kabilan as a servant of the people. Ano sabihin mo? Hindi nakatigo. Hindi nakatigo. Hindi mo pwede yan. Lalo kung congressman nag-assign sa'yo. Hindi nakatigo. Yung kandidato na yung bata pa rin. Kaya, hindi mo pwede yung gano'n. Nasabi yung pastor ako, hindi mo pwede yung Mayor, hindi mo pwede yung congressman. Kaya alam mo ng pastor, kaya magkamitato ka. Nung trabaho mo, ibigay ko sa'yo. O kaya nga, bakit mo yung pastor? Kaya umalis ka sa pagkasya niya. Taka sa pastor mo. Ayaw mo ng gano'n. Kung ikaw naman ay nagiging congressman, dito ang gagawin yung pasurok ni Abante. Meron ang usap na pastor na kasama ni Abante. Kung mga pinagpito mo nasa linya po ng TikTok. Mr. Abante, Congressman Abante ng 1st District ng Quezon City. Ikaw magiging representante dito po sa Italy. I-represent mo tungkol sa ating economy. Huwag mong pahiyain ko yung mundo, yung hari do. Yes, siyempre, yes, Mr. President. I hope that you will bring a good defense. Okay? Napunto na ba dito? Okay, Mr. Abante, you have a good hotel. This is a beautiful lady from dito. Yung lady na kapatid mo sa kwarto sa isang gabi. Huwag mo sabihin, i-religion, pastor ako. Hindi na try mo. Hindi mo pwede yan. Kasi, yun ang obligado ng isang bansa. Hindi mo yung matulog yung isang delegado, walang kasama niya sa gabi. Malimang kung i-reject mo yung offer nila, pwede, pero mabay na ni hari. This is now yung wine. Pwede mo iinom tayo. Siyempre, titigil mo na konti kung bigyan niya hari. Kaya nga, you cannot serve two masters. Hindi nakikita itong mga palo. Ibig sabihin, ang gusto kong tunggukin ko dito, ang paglilingkod sa Diyos, ang pinanser mo ay ang Diyos. Ang Diyos din po ang ating pong employer. Di ba gano'n? Siya ang namamaalala, maglingkod ka sa employer mo. Di, susuglian naman ang employer mo kung tayo mo mag-ialis eh. Ibig sabihin, pag tayo po yung magiging faithful sa Panginoon, ay dapat tayo po yung magiging huwag natin kapalit. Pera. Mas malaki kasi ang pera sa libutan eh. Pag pera may nag-usapan, sa tingin ng mata, mas marami sa lupa. Pag magiging konsilor ka, magawag ka at siyempre pastor ka, hindi mo pwede dalawa. Ang butante sa mga ansay, halo-halo. Inuro sa iglesia, yung boto sa, ito sa'yo. Susuklihan mo mga ganyan. Magano mga tao bayan. Kaya, iwan ko sa mga kandidato, hindi ko rin maintindihan. Ang basihan nila si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay nag-sideline. Huwag mo ihambing si Apostol Pablo kasi si Apostol Pablo ay isang gado yan. Pangalawa, si Apostol Pablo ay mayaman sa pangalan. Bukod sa mayaman sa pangalan, ay nagtrabaho 1 week lang, tapos iniwanan yung trabaho. Hindi ko pang matagal ang trabaho kasi kailangan ng finance. Nung panahon noon, wala akong cellphone kasi, suportahan mo ako, kailangan ng backup. Wala eh. Pero trabaho ko, financing yung araw na yun, walang magpipinance sa kanya. Kaya nagtrabaho, pansamantala na maaari 1 week, maaari 1 month, walang kapagsabi, pero magtrabaho, sumayin. Yun ang kanilang basya kung bakit sila ay magsasayang din. Bakit? Ulang ba? Yan. Ngayon may cellphone. May mga pera ngayon. May time ka ba? Ang basya, gusto pa ako. Mabago ka pera. Kaya riches brings happiness.
Pero sabi ni Santiago, weep and howl for your miseries, that shall come upon you. Miseries, ibig sabihin, the hardship, suffering, and distresses. Yun po ang mga bagay na dumating sa isang mananampalataya na hindi po naging masunurin sa kalooban ng Diyos. Hardship and miseries. Mas maganda magkaroon tayo ng hardship pero sa larangan po ng paglilingkod. Kaysa yung hardship na talo ng Diyos. Magkaiba po yun. Okay? Magkaiba po yun. Pag sabihin naman na, ako pinapalo ako dahil may trial. Hindi trial siya, palo yun. The greatest miseries will come upon the ungodly people are in the world to come in hell. The greatest miseries. Yung miseries sa lupa, pansamantala. Pero ang pinaka-greatest, pinakamalalim na kanilang paghihirap ay sa apoy ng impyerno. Sa Lucas 16:24, the rich man and Lazarus ang example pa. Letter C, riches are insecure and uncertain in this life. Ang kayamanan po ay hindi po nagbibigay ng safety at walang katiyakan sa buhay na hinirap natin sa Diyos. Hindi nagbibigay ng katiyakan na tayo po humaba ng buhay. Hindi rin nagbibigay ng katiyakan kung lagi po tayong safety. Bakit? Kung nasa panig ka nito, safety ka po. Bakit? Siya ang may hawak ng buhay, siya ang may hawak ng ating safety, siya rin ang lahat mayroon sa Diyos. Wala kang hahanapin pa. Sa Diyos mayroon na. Bakit maraming namamatay ng Diyos? Maraming namamatay dahil sa tungkulin sa paglingkod sa Diyos. May namatay dahil sa alak, hindi gano'n. May namatay nung pinaglaban niya ang faith na nampalataya sa Panginoon, pinatay po yung mga kumukontra sa pananampalataya. Yun ang namatay para sa Panginoon. Sa Matthew 6:24, no one can serve two masters. Dito sa Matthew, basahin natin sa Matthew 6:24. Matthew 6:24. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. So maliwanag na hindi mo pwedeng paglingkuran ang Diyos tapos naglilingkod ka sa taong bayan. Mayroon sabi sa akin ng politisya, Pastor, bakit Pastor, mga propeta, naglingkod sila sa Diyos, naglingkod din po sa bayan. Example, tulad ko yung mga prophet ng Diyos. And the Old Testament, iba sa New Testament. Sabi ko, maliwanag sa Old Testament. Sa Old Testament, magkaiba. They are living by law, not by grace. Direkta ang God the Father nakikiusap sa mga propeta. Sa atin naman, nakikiusap ang God the Father sa magitan ng Bible. Hindi sa magitan ng direct na nagpakita yung ilaw dyan. Yan ang salitang Panginoon. Magkaiba ngayon. Magkaiba naman noon. Application noon at ngayon, magkaiba. Noon, mga chosen people. Tayo mga Gentiles ay naligtas sa magitan ng biyaya. Kaya nung lumabas Kristo, dala niyang biyaya. Nung panahon no, biyaya rin, kaya lang, di God the Father, under law, sa panig ko sa libutan. Ngayon, pagdating po yung pong tinutukoy na kakandidato ka kasi po yung mga men of God noon ay nagiging leader. Si Saul po, example si Saul, sabi ko, siya po ay isang leader, chosen leader ng Israel, pinili ng Diyos. Nag-utos ng Diyos na si Samuel na propeta, siya po mag-anoint, buhusan ng oil yung ulo ni Saul, siya ang hari ng Israel. Ang problema kay Saul, nagkasala. Nung hindi na nahintay ni Samuel, naglagay po ng yung dapat gawin ni Samuel na propeta, ginawa ni Saul. Pinagawa ko si Saul. Hindi mo pwede yung ganun kapatid. Sabi ko, hindi ko bigo. Kaya hindi mo pwede yung sinasabi mo na at the same time prophet, habang at the same time naglilingkod sa bayan. Wala. Mali po yung interpretasyon dyan. Hindi lang po yun. Katulad ni Moses. May mga propeta naman si Moses eh. Si Moses ay isang propeta kasi nakikiusap ng Diyos sa kanya. Sinasabi how to lead the people o leadership. At the same time, nagkaka-counsel spiritually.
Ang propeta, pinapatay niya ang propeta noon eh. At pangalawa, batas ang umiiral mo, hindi po biyaya. Kaya hindi po pwedeng dalhin mo ang batas sa maging biyaya. Hindi pwede. Biyaya, tapos na po ang batas dahil po dumating na ang biyaya. Hindi na pwedeng ulitin yung gano'n. Kaya, ewan ko, no one can serve two masters. Kung gusto mo umalis to, umalis ka pagkapasto. Join the world. Lahat ng sayo ng word, nandun ka. Paano kayo bubutos yung marami? Yung lahat ito, iglesia, Batista, Saksi ni Luwa, Kasada. Tawagin lang naman lahat natin. Ano ba gawin mo? Di pastor ako. Walang bubuhok sa'yo, hindi ka manalo. Sasayo ka, importantis mo ngayon. Di ba? Bigyan nyo sa kanila natin ngayon kahit 2 birla. Kasi mayroon kang makasi. Ano na sabihin mo ngayon? Daan tao. Pastor ako. Hindi pwede sa panong nyo, pastor. Siyempre sumayo ka. Sayo mo. Hindi ako pastor. Sabihin mo. Kabatista ako. Sinungaling ka. Kaya hindi pwede. Hindi pwede dalawa. It is hard to have a riches and not to be hindered from heaven by them. It is hard. Napakahirap na ikaw ay mayaman. Tapos pag mayaman ka na, yung pera mo, paganyan mo sa mga mahihirap. Mahirap yun. Physically mahirap. Pero dating sa spiritual, naglilipong ka ng kayamanan, eternal sa langit. Pag ginanyan mo. Yung pera ngayon, mission, sa pastor, nangailangan ko sa gospel, yan, nakawala ka. Daluyan ka ng blessing eh. Pero, una pa lang nag-iisip pa na kung ibigay mo hindi. May hirap yung ganyan. At magkakaroon ng tukso sa'yo dahil magyabang ka na. Magkano lang buhay mo? May kumpay kumontra lang sa'yo, magkano buhay mo, pintang-pint ka lang. Sabi, marami siyang pera eh. Ikaw, naman ka, sabi sa'yo. May kumontra lang. Buhay mo siyang pintang-pint. Kanya. Tapos ipagkita sa'yo yung lisensyalong pa rin. Gusto mo, ito ka nakita ngayon. Yan. Mayabang na eh. Kaya abogado ang tubayan. Hindi ko lang wala abogado mo. Magkano ba kung katapat mo attorney? Yung attorney hindi naglalaban, binibigyan mo na ng 500,000. Oo, sir. Pero nakatapat yan. Bihira yung mga abogado ngayon. Hindi, bibigyan ka dyan. Tapos yung abogado yung lumalakad kasi nakasapatos na, walang sasakyan. Siyempre ka, tagat yun sa pera. Mayaman kayo. Kaya na, ikaw naman na mayaman. Kung kahit di ka nag-aral, grade 1 ka lang. Kung marami kang pera, mabigyan mo yung doktor. Si Don Miguel po ito, doktor. Bakit po Don Miguel? Pupunta ka dito, lumutin mo yung anak ko. Bakit sir? Bayaran mo, pagkano mo araw mo dyan. 10,000, gawin ko doble. Punta ka dito. Ay sir, yung doktor ah. Pagkano na lang yan, din yung sila. May nasa sila po. 80,000. Basta may pera na. Yun ang delikado sa pera. Sa mga manampalataya, lalo akong binata, may pera pa yan, maraming pera. Yung sa may asawa. Maganda ka maraming asawa. Yung sabihin din niya, talks yan. Mas maganda yung siya sa Cisco. Nakasikaso ang katawan, yung Cisco, hindi na ako. Ganyan. Wala, patay na naman. Talkso. Maraming talkso sa sabi ko ng mga kapatid. Kaya, ang sabi po ng Bible, Proverbs 38 and 9, remove from me vanity and the lies. Lies, ay vanity kung walang kwenta. Alisin mo, Panginoon, yung mga bagay na ko upang ako'y maglingkod ko sa inyo na ayon sa letter D. A, B, C, D. Number 2, pangalawang puntos. Warning of riches. The warning of riches. Una, the worldliness of riches. Pangalawa, warning of riches. The warning to the ungodly rich. Ang warning ni Santiago sa mga hindi po ligtas na mayaman. James is speaking to the ungodly rich who need their money without any consideration of God and use it
by ungodly ways. So meaning to say, ang mga unsaved na mayayaman, pag sila'y magpakawala, ay sa mga unsaved din na pamamaraan. Hindi po pamamaraan ng Diyos. Kung gamitin po ng mga unsaved, yung kanilang kayamanan, sa pamamaraan ng Diyos, hindi rin nire-respectuin ng Diyos, una sa lahat, hindi ka pa anak ng Diyos. James 1, to make it clear, gusto na ni Santiago na maging paliwanag that not all riches are corrupted, na hindi lahat ng kayamanan mayroon sa lupa ay corrupt, kundi ang lahat ng kayamanan sa lupa ay maganda. Ang corrupt ang naghahawak ng kayamanan. Ang mga Kristiyano na humahawak ng kayamanan, kumisa na ang ugali nila nasa ugali ng unsaved. Yan ang mahirap. Kaya kung ako mayaman, huwag mo nang mahirap. Kung mayaman ako, mas magandang mahirap lang ako. Basta masaya sa bahay, mayroong ispo, mayroong kaganakan, ito patuloy na dito. Kasi yung mayaman, maraming pera. Nakakalimot na. Iiwag na lang yun. Ayan. James, sa Christians, riches, he said all this, yung mga mayroong na kayamanan sa lupa ay very wonderful. But all this and hell is terrible. Why? Because yung mga, bakit terrible? Yung mga riches mayroon sa lupa, hindi pwedeng dalhin sa langit. Kristiyano ka, ginamit mo yung pera mo sa mabuting paraan. Kristiyano ka, ginamit mo yung pera mo pag-support sa mission. Yung pera na nalikom pa o meron ka sa bangko, hindi mo pwedeng dalhin sa langit. Maiwan na. Tutupukin ng abo. Matunaw as maging abo. Yung pera magamit lang sa mga pansamantalang katawan ito. Pag-suporta sa mission, maraming maliligtas. Yung naligtas na yun, dahil sa pera na itinulong mo, dahil sa tao sinuportahan mo, ay mayroong mga eternal po sa langit na kayamanan, hindi nakikita, pero makikita mo pagdating mo. Mapawalang hanggang kayo. Yan, pangako ng bisya. Kaya, tingnan niyo po sa Lucas 12:21. The rich fool said, so is he that lieth up treasures for himself, and is not rich toward God, is nothing. Lucas 12:21. Tingnan niyo po. Lucas 12:31-34. But rather seek ye the kingdom of God, and all things shall be added unto you. Mas magandang hanapin niyo ang kaluhugan o kaharian ng Diyos. At lahat ng mga bagay mayroon po sa lupa, idadagdag sa iyo. Bilang ganti ng Diyos sa mga nag-aangad po na maging mayaman. Unahin mo muna maging mayaman ka sa Diyos. Pangalawa lang ang kayamanan. Hindi mo pwede, hindi pa itulutan kailangan ng Diyos na mas mayaman ka sa lupa, hindi pa hinarap mo na maging mayaman. Kasi ayaw ng Diyos na may ikaw mayaman, pero pupri ka naman sa Diyos, ayaw ng Diyos yun. Kaya maliwanag ko, seek ye first, seek ye the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. James warned the deception of riches. Your gold and silver is cankered, and the rust of them shall be a witness against you. Yung mga silver and gold ay, magiging aglagid ang tumot ng nila. Yan ibig sabihin. Ibig sabihin, masisira rin sa uli. Yung silver and gold ay ito po ay sufficient being as a witness against you. If yung hindi mo ginamit, if you don't use it according to God's ways, how to spend the gold, sasagutin mo rin sa Diyos. Sa Ecclesiastes, example sa Ecclesiastes 5:10, he that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is also vanity. Ecclesiastes 5:10, he that loveth silver shall not be satisfied with silver. Ibig sabihin, kung mamahalin mo ang ginto o silver, hindi ka rin satisfied. Dahil gusto mo rin madagdagan ng silver, mayroon ka. At yung nagmamahal na dumami po, ang kanyang kayamanan, pagpos na mayaman ka na, ay magiging walang kabuluhan. Pakasalanan, Ecclesiastes chapter 5 verse 10.
Kaya maganda mag-ipon ng pera. Sinabi ng Bible yan, it is good. Pero kung mas mahalagang pera kaysa sa salita ng Diyos, walang kwenta. Dahil ang pera, pansamantala. Pero ang salita ng Diyos, awan pa rin niya. Dahil kumatay, bakit ipuso tayo bilang anak ng Diyos? Dahil ang anak ng Diyos, dapat patigpay sa hindi kita ang nagdagdagan. Nababayan ng isaw na ang daigyan. Nang makita ng aming salita, mayroon o wala. So maliwanag ko na, nang makita ng kanyang salita, ay tayo po lamang ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya na ayon po sa salita ng Diyos. Kaya, well, many times bring burdens rather than blessing. Well, yung kayamanan po ay karamihan nagdadala ng burdens rather than blessing. There is the burden of care in getting them. Meron kang burden. Kung mayaman ka, ang problema kung saan may tago kayamanan mo. Kung sa bangko, sabi mo, kulang ang gwardiya, baka mamayang kayaman. Kung sa bangko ganito, delikado baka dapat mawalan ako. Pero tinitiyak ng Bible, yung pera meron po tayo. Pag hindi mo ginamit sa Diyos pansamantala, mawawala rin sa huli. Bakit? Kaya nga habang may buhay, gastusin natin ang pera, tutulong sa misyon. So, gastusin ang pera, tutulong sa mga gawain. Upang sa pag tayo namatay na, mayroon ka na yung back na eternal doon sa langit na kayaman. Kaysa yung wala kang mararating na kayaman mayroon sa langit. O yan, di ba? Amen? Amen. Maraming the Bible says. Kung tama ka, mali ang Bible. Pag tama ang Bible, mali ang Bible. Yun na yan. The burden guilt in abusing them is one of the reasons abusado po tayo pag mayroon tayong kayaman. Ang Diyos mayaman. Kung bakit hindi niya ibinibigay ang kanyang kayamanan sa atin na tudo, dahil hindi tayo pwede ipagkatiwalaan. Amen. Iyon ang problema. Kaya, the burden of sorrow in losing them, the burden of account at last to be given up concerning them. Kaya maliwanag po na ang warning ni Santiago, winarningan niyo po ang mga mananampalataya na kayo po ay mabuhay. You have lived in pleasure on the earth and have been wanted. O ibig sabihin, yourself mostly nakasenter sa iyong buhay, ang pamumuhay na higit yung sinuportahan. Hindi niyo po iniisip yung pinagmulan ng kayamanan kung bakit binigyan ka para matulungan mo yung naghihirap po mission. Alam mo, ang purpose ng mission ay para hangtingin ng mga unsaved upang sila ibaligtad. Doon nagagala ang Diyos ako. Kaya nga, He sent His Son for the sake of sinners. Yun ang ikinalulugod na Ama. Yung nakukuha ang Diyos. Masaya ang Diyos Ama. Pag nakita niya po yung souvenir to go after the lost. Amen. Amen. Maliwanag po. Kaya the Bible says, we should obey God rather than to obey me. The pleasure of this world, mawawala rin sa way. Lahat po tayo magsitay, tayo mananayin, Lord God, magdurang Panginoon sa iyong mga salita na paalala ko sa amin na ang kayamanan mayroon sa lupa ay may hanggan. Ang kayamanan mayroon sa lupa, O Diyos, ay at the end ay wala rin kabuluhan. Pag kami po ay pinagkatiwalaan ng pera, Panginoon, na daluyan kami, child of blessing, bigyan mo kami ang bawat isang pagkakataon na madaluyan po ng blessing, Father, upang ang mga mission na naghihirap, na nagdadala ng mensahe sa mga unsaved ay masuportahan. Yung walang church o walang pong lupain ay mabigyan po ng lupain. Yung mga manggagawa o mga soul winners ay mabigyan ng bahay. Yung mga soul winners o mga missions pastor, mabigyan ng mga upuan para magkaroon ng upuan sa mga tao o Diyos na kanilang ma-invite sa kanilang pong services. Ang daming pastor o Diyos na naghahangad na magkaroon ng church lang, ganoon din po magkaroon ng good congregation. Kaya sila po Diyos ay sumusunod sa magitan ng soul winning, visitation, gawin po Panginoon. Sa kanila pong ginagawa ay wala po sa kanilang yung ginawa. Sa lahat kaming ginagawa ay wala po sa inyo. Pero ang dalangin po namin po Diyos ay bigyan mong bawasa ng pagkakataon ng chance of blessing na mabigyan kami kahit karampot na blessing pa, Father. O ano ang po yung kaya namin i-handle, Panginoon, upang sila makatulong kami sa iyong misteryo. Salamat sa paalala sa magitan ng ginamit ng apostol sa Santiago. At galain po, Diyos, na anong po nakita po sa akin, patawarin niyo kami. Linisin niyo kami, O God, sa dugo ni Kristo.
upang kami laging ngayon sa paglingkod, ikaw laging makita sa buhay namin. Salamat sa mga blessing in Jesus Christ.